mga wisp dun, ha? Sakit na kasi. Actually, lalo na pag nag-snowball kayo, kahit yung mga roamers, para mapapa 1/4, para mababawas mo na 1/4 yung buhay. So pag dumating na yung damage dealer, mas napabilis kung yung pag-takedown nga naman nila. But we're gonna see the draft recap from the previous game. Now, siguro ito natin mas maraming time para i-discuss ko yung mga gusto kong sabihin kanina, which is, bukod sa mas magandang pick yung Barats overall, kasi mas marami siyang pinapasukan ng mga compositions, yung naging decision dito mula sa Aurora na kumuha ng Hirara with Dakton, tapos may Alice pa, naging delikado para sa kanila in the game itself. Nakita natin yun sa side ng Onyx na madali yung early game para sa kanila, na talaga na bully nila itong Aurora essentially sa pagkuha ng mga resources sa mapa in a way na hindi sila nakabawi because of their greedy composition. So I feel like Aurora, yung pwede nilang adjustment dito is magbago ng kanilang playstyle. Allow Coily na magkaroon ng mga assassins, pero yung gilid, hindi ganun ka-farm dependent. Oo. And yun din kasi yung nakikita natin na minsan ay nagsasucceed, minsan hindi. Yung tinatawag nating greedy na lineup. Yung maraming kailangan ng pera. And for game 2 siguro, no, mas basic, back to the basics muna para sa Aurora Gaming. And baka naman na may iba pang niluluto na ibang komposisyon si Coach Master the Basics para dito kay Coily, na ngayon ay nagbabalik sa Pilipinas. Balikan natin ang kanyang career history. For the past MPLPH seasons ay nakikita natin siya na parang parte ng mga roster, pero hindi naman yung mismong Yung main, nagsisimula o yung tinatawag nating main jungler. Pero outside of his comfort zone ay nakakuha siya ng isang malaking kampyonato sa Cambodia. Feeling ko nga nakuha niya rin doon yung confidence, no, na hinahanap niya talaga pagtungo doon sa Cambodia, no. And nung naglaro siya ng 2 beses sa 2 magkasunod na international tournaments, talagang nandun pa eh. Ay hindi kayang pigilan basta-basta at napakatapang kasi na bata. Alam mo yung pag tinapat mo dun sa mga veterano mga jumpers, makakasabay at makakasabay. So I feel like for Aurora to highlight that strength dito kay Coily, bigyan siya ng side lane na magpapaluwag din sa laro niya. And hopefully nung makita natin yan, hindi naman magbabago ang ating sides. Choice ngayon ng Onyx Philippines na pumunta ng red side at broken walls ang kanilang napiling mapa as the away team in game number 2. First pick mula sa Aurora. Ano kaya ang gagawin nila para magbago ang nangyari sa game number 1? Barats na, no? Feeling ko Barats first pick. Sobrang stable kasi ng hero, no? I think madami kasi yung sinusutan. Nag-Belisa ang side ng Aurora instead. Wow. So, automatic Barats sa Barats na talaga. Nakahirara sa nabalitan lang. Ito yung first 3 picks. Nauna lang yung Belisa sa order. And now, Aurora, do you pick up the Nolan for your team? Or magka-Harley ka ba dito? I think yung Nolan yung mas maganda dito. And the Beneric, possible na i-prioritize din as we see here. Wala na kasi ding Uranus, walang katapat itong Barats na to. So, isa rin to, ito rin yung configuration na feeling ko mas angat yung first pick na Barats. Sinaban na yung Yura tsaka Freya. Wala pa nung Wala na masyado eh. Even if you get other damage XP laners, medyo countered lahat ng isang Barats yun. With the Nolan pickup mula sa Aurora Gaming, anong reply? Yung Novaria, eventually, magigipit dito sa first pick para dito sa Onyx PH, feeling ko. Dahil sagot siya dun sa Melissa. Pero yung Kaja kasi, this time, yung Melissa yung madaling haluhin. Kasi si Melissa ayaw niya ng mga melee range. Ay, sorry. Good siya against melee range. Pero yung malala yung mga laki ko rin si Kaja, madali na siyang mahuli. Yun nga rin yung nakakatakot. So, napakalaki ng AOE ng Divine Binding. Ayun, na meron dito ang Kaja. Wala na yung Divine Judgment eh. Ano na yun, sinaunang ulti na. Yung Divine Binding ngayon, ano na yan, parang arrange marriage. Babind na kayo eh. Sabay-sabay kayong kuhulin. Potentially we might see. Kung baga ang Kaja kung dati ay pick off ngayon, setera na. Tama ba ang aking pagkakaintindi dito? Yes. At the same time, ano siya eh, both sa center, ano siya, tingin ko slow siege din. Pasok siya dun sa Barats eh. Yung parang may haharap muna sa inyo, tapos nandun na yung Kaja for the second initiate kung sakali. So, that's how I feel like is the approach sa Kaja. Tama ka. In that scenario, in that realm, center nga naman siya. And now with the magic phase, buwan at tatanggaga ng mga XP laners sa side ng Onyx Philippines. Naghahanap pa rin ng Mage and XP para sa Aurora Gaming. Kung hindi ako nagkakamali nung last game ay XP lane din ang isa sa mga hinuhuli ata talaga ng Aurora. Nahuli yung Alice nung time na yun. Ngayong Claude ang tatanggalin ni Coach Master the Basics at ng Aurora Gaming. Pero wala pang mid lane
Wait lang. Oo, ano ba? Yung papunta dito sa Onyx, yung buong pagkakataon. Yes, nakita natin din yung hidden na combo ng Novarian plus na Barats. Kasi sa sila sa baba, ang layo pa nung Kaja, ay sorry, nung Beneric, nakain na agad, tsaka lumaki yung hitbox niya. So in a way, alam mo yun, madali na ipatama yung Denona's welcome eh. Pero mas lalo pang dumali because of the ultimate pala sa Novarian. Sila yung nag-ban mismo. Siguro, ang gagawin dito ng Onyx is burst na yung kasabay. Itong isang Kaja. So baka mag-parsa sila first pick dito. And what happened to Eudora? Wala na ba kaya mga tao ngayon sa Eudora? I think pwede pa rin sa Onyx kasi maganda siya dun sa Beneric. So in the world na maibaban yung Eudora ng Aurora dito, baka pag-parsa pa rin sila. But baka masitaas nila yung priority with this Eudora. And I think looking back at MSC, Aurora Gaming Turkey ang gumagawa nito. Yung parang sa may kasamang Louie. What is the chance na Louie ang ilabas dito ng Onyx Philippines? Meron, parang pwede. Tingin ko, pwede dito sa Melissa against the Nolan. Ayun na. This is, wow, very new coming in from the Monster Mage. Aurora sa Aurora? Aurora naman sa Aurora? Aurora? Kailangan ko ba magpagalan? Grabe to kasi yung speed nung pag-pick nila sobrang instant eh. Parang nakaspam na, alam na nilang mababan yung Eudora, so Aurora yung kanilang pinangsagot. And I guess makes sense laban dun sa isang Nolan na pang one hit lang din yung gustong gawin. So survive ka dun sa mga team fights na mayroon kang isang may babato for sure. At abot nga naman, itong isang Melissa, parang out of the range. At if you think about it, ang layo ng mga abot nitong Kajab with the Aurora. Tsaka nakakainis yun sa Aurora, hindi lamang nagsiscale ang kanyang damage sa magic power na meron siya. Kung hindi yung tagal din ng crowd control. So kung di ako nagkakamali, at some point, yun ng 3 seconds, Beatrix for Sabero. Wow! Bagong dalawang lumabas sa hero pool. Wait a minute. Carmilla XP ba ito? Oh! Ay, wait lang. Pwede kasi i-roam yung Carmilla sa XP mo na lang yun. Ano kasi yun yung usually nakikita natin. XP. Ano kaya ang niluto ni Coach Master? I guess kasi kailangan mo ng mag-invento ng sagot sa isang Barat eventually. Kailangan mo na mag-isip eh. Ayan no! XP, sa sobrang dali na piliin ng isang Barat sa mga compositions, kailangan mo siyang ibigay sa kalaban tapos i-combo mo with yourself. And I'm not entirely sure kung ito yung ideology ng Aurora, pero baka ito yung pagsagot nila sa Barat. Tipong hindi na contest dun sa lane. Barat versus Carmilla, walang mangyayari sa lane na yan. And to think meron din naman kasi talagang combo dito si Nats, pati na rin si Doming. Medyo masakit yan kapag nahuli ka ng Carmilla. Tapos nandun na rin si Models as we enter our game number 2. Sa Land of Dawn, nakita na natin kanina na Onyx Philippines ang nilang in a perfect game. Hindi nakaisa ang Aurora Gaming at yun gusto nila makaisa para tumagal sa setting ito. Nakakababa ang ating mga makikita. Again, para sa akin, okay naman din yung naging sagot dito, which is Ganilla. Hindi masyadong alagain sa gitna. Ang bilis ng viewing nila, and yung bilis ng ikot ng Onyx Philippines, ay kanilang masasabayan eh. Oo, at saka yung din, yung reset factor talaga ng isang player. Kahit mahuli ka o matamaan ka ng napakahatagan na crowd control na magmumula dito sa Onyx Philippines, potentially you could go purify into the black shoes. And hindi natin kailangan intahin yung mga ganong klaseng crowd control. Pero sa ngayon, hindi ata tayo nakakita ng mga maagang invade katulad nung nakita natin kanina. I guess it's because nagkakapaan yung dalawang teams at hindi naman pang invade talaga yung kanilang composition sa ngayon. We were hyped about this lineup para sa Aurora because they picked up itong Carmilla. But we have to also think about itong Beatrix. Kaja and Beatrix was a combo before. Ano naman, parang pag nahuli ka ng Divine Judgment, may burst down ka agad. Pero ito, Melissa, laban sa isang Beatrix na i-assume mo dahil sa models na mag-sniper build ka as sa Veras na Beatrix, pero hindi, nag-shotgun pa siya, mas lalo pa niyang nilapitan itong si Doming. Kung base sa nakita natin, mukhang lamang sa damage ng isang Wesker na malapitan kontra sa damage naman na maibabato ni Doming. Pero now trading with the Round Launcher instead, nagkakamay kuruhan na itong dalawa. Nilapitan talaga, pero wala sa kamalangan. Sa lubungin siya, yung pot,
Ay, mapupunta sa Aurora Gaming. Wala atang mahanap na trade ang side ng Onyx Philippines dito. Pero sila ang mauna na pumesto sa unang bagong. Tinatlo. Doon si Savero. That will be really good para sa Aurora. Lalo na kasi may speed boost pa mula doon sa river at makakakuha pa mga contest na sila sa turtle na to. Kikong. Okay, let's see. Si Kiko pa rin. Pero hindi siya sa dalawa. Habang Ginas ngayon ay pagtutulong-tulungan ng mga miyembro mula sa Onyx. Sabay gusto pang bumago ng Onyx dito sa farm ng Aurora. Wala na sila makakatuan pa. Ang hirap kumanaw. Grabe yung ginawa ni Super Prince. And of course, si King Kong, nag-reserve pa nung sa kanyang iframe. Lumubog muna para makakuha ng retry. At ngayon, maroon. Okay, dalawang dance. At sinalubong with the flicker. Ang gandang pamigil mula sa Aurora Gaming. Definitely a greedy play mula sa Onyx. Sumubsub pa. Nakakuha na sila ng magandang turtle fight. Umisa pa eh. Pero mas ginusto pa nila makarami. Kaya naman doon sila nalugi. Delikado ata siya. Nagamit nila yung kanyang ultimate doon. Yung mga racket. Pero iwas muna ang Onyx at Aurora. Medyo babagal itong laro to ha. Oo, tsaka parang nakikita natin ngayon na nakaka-respond ang Aurora Gaming mula sa mga aggressive na maneuvers ng Onyx Philippines. Punishing gamitin kapag nakakapasok sa loob ng jungle lang bumatagal na talaga. At ngayon, this time around, Aurora Gaming, sila mismo ang papasok sa gubat ng Onyx Philippines. Ang ganda na ginagawa nila dito ay Light. Sinasalubong lamang niya. Okay, makahakap. Kupo. At Super Yoshi makakuha ng kill. Sila ginagawa pagtutulungan. Nakadalawa na si Super dito and the Super Combo. Ay nakita natin yung Super Combo at Super Yoshi. Super combo talaga. Super lamig pinaka. Grabe. Nahuli nila dito na napakalayong higit mula dito kay Super Yoshi. Sabay na nagas. Yun no, pinapasok din no. Domeng nagamit yung go away. Habang iiwas na rin muna dito si Savero. Respetuhin muna nila yung kakayahan dito ni Domeng. Lalo na meron pa rin na itong Purify kaya hindi mo pwede basta-basta pasukin yan. And sa ganong katagal na crowd control, parang si Carlos Viulo lang ata makakataka sa mga ganong klaseng double vertical jump. Pero sa ngayon ito na, may pag-uwi may bandang ibaba at mauna ata pumesto Aurora dito. Nagamit na rin actually yung ultimate dito ni Kirk. So walang dito na welcome for the next few minutes. Pero si Light ngayon ay susubukan lang hawakan yung pagong Yue. Ay nilalatag din yung kanyang mga glooms. Habang ipupong nila dito yung kakakin ng dalawa. Ayan ang gagamit na yung station. At si Super Yoshi ang walang kill sa may ticking bomb pa. Ang kumuha ng pagong. Si Bonus welcome yung use dyan sa gilid. Itong si Goy Foreman down. Actually tatlo lang para dito sa Onyx Philippines. Pero lumamang sila sa naging skirmish na yun. Ang ganda ng sidekick dito ni Super Yoshi kay Super Prince. Yung kailangan nating bida na magiging setup is yung ultimate kami ng Super Yoshi. Pero pinapaganda lang ni Super Yoshi yung ulti naman ni Super Prince. Sa lahat ng pagkagamit ng ulti dito ni Super Prince, laging dalawa at least yung tinatamaan. At ngayon sa neutral objective, makikita ulit natin yun. Oo, tingnan mo naman yung control na naibabato na dalawang super ng Onyx Philippines at tinabay. Wala na talagang galawan kapag natamaan ka ng latigo at sinasakata ang susunod. That's going to be a kill, going to work. At mukhang may trade naman ang Aurora sa taas. Ibang dati figure dito pare. All-time high ang confidence level. No, parang dito yung great na nakikita natin. Oy, uda, Light. May nasasalubo yung nakalati ko. Ano rin yung nagigasi yung dalawa? Kaya rin siya madilim sila nagamit. Yung kanyang brother Brian. Mamamatay si Kirk. Pero si King Kong ay hahabol pa. Andun yung kanyang mga double combos. At super fails ang lilinis sa mga nagadap. Kasi ulit dito, grabe. Kumbaga pinapatigas pa lang yung dance floor. Hinihila ka mapapapungo dito. What a combo. Pag gagawa ka ng isang lugar na hindi makakatakas yung kalaban mo using the ultimate of the Haja. At sobrang on point kasi pag nakita niya si Coil, ginagamit ka agad yun in a way na parang hindi man nila totally makukuha itong si Coil with one skill with the ultimate of Super Yoshi. Yung follow-up talaga na ultimate mula kay Super Prince, yung tunay na magiging bida doon. This is Onyx really activating yung kanilang monster mage for the past 2 games. Iba klase, pre, paghuli ng isda, rekta sa rep eh. Sa rep, Rekta sa rep eh, ganun yung ginagawa ng Onyx dito, okay? Susubukan nila si Light, maihigit din sa full loyalty Light. Hindi na nga makakagalaw, ibig tatakbo, pre, nilalapit doon.
Pang-limang beses nang ginagawa ng Onyx Philippines sa pareha sa combo. Papasukin na naman nila mula si Nats dito sa ilalim. Pero mukhang makakataas naman si Nats. Take ako natin din kasi saktong pagpapagla mula kay Super Prince. Ang trade ng Aurora ay sa may bandang ibaba. Hindi na tama ang figure ni Kirk. Okay, nagamit din dito ng welcome pero dahil doon ay medyo maluwag-luwag yung top lane kasi alam nila kung ilang miyembro mula sa Aurora ang nanggaling dun sa baba. Iba yung tempo ng Onyx ngayon. And every time na mag-cooldown yung ultimate nitong si Aurora as well as si Kaja, tabahan ka na if you are Aurora. And that is going malapit na. Magiging green na. Etong kay Super Prince. Grabe si Super Yoshi. Tingnan mo, kahit dumadive na dun sa torre, paghanap lang ng divine ulti na no? Ano nga yun? Divine binding. Sa pilitang binding. Hindi ka pwedeng mag-binding sa divine binding ni Super Yoshi. Naku, yun na nga, aagawan pa ng purple. Pero nakuha naman ng matagumpay ito ni Coil. Pero hindi natin maaalis pre yung ideya na ginugutom ang Aurora Gaming dito. Ang nagiging sagot dito ng Aurora ay sinusubukan nilang kumuha ng mga objectives on the door side ni Yoshi. Kumbaga dinadaan na lang nila sa split push ngayon. Wow! Okay, Dewasan naman, walang nahigit. Dito itong si Super Yoshi at hindi naging magtagumpay ang kanilang combo. Pero kasi abot yan 38 seconds magkakalun, abot ang mga ultimate In fairness, no, parang kumuunat na rin ang Aurora Gaming. Parang naiinda na nila yung damage na napapato ng Onyx Philippines. And you have to take note din na fleeting time dito si Super Yoshi. So threatened siya starting now on top. Pero it's already dealing the damage. Malefic Gun as well as the BOD kasi yung kanyang prioritize. Onyx is scary right now. Pero i-mention na tumatagal na yung Aurora ngayon. Nakapag-sustain sila little bit. However, yung nakita natin dito na last pick na Carmilla ay parang hindi pa nagagamit ng Aurora. So ito yung aabangan natin in this upcoming Lord fight. At saka sa tingin ko pag umabot naman na to a certain degree, revitalize yung nararamdaman natin. Another Purify Burn para dito kay Domeng. Wala nang Purify ang pares na damage dealers sa Aurora sa upcoming Lord fight. Okay, pero may kita natin na medyo babagalan na muna ng Onyx Philippines. Mag-aasay sila doon sa next ultimate dito ni Super Yoshi. Lalo naka-fleeting time din naman ito. At meron na rin namang immortality kung titingnan natin. Pero si Kurt lamang ang humaharap. Okay, bibilin ata siya dito ng Aurora. Susubukan kalahati yung kanyang HP. Pero kakalmo muna magkabilang panig. Oo, buwan na nagkakaroon lamang ang 1v1 ng mga junglers natin. Makukuha pa naman ni Coil ang kanyang orange buff. And so far, mid lane na magiging punteriya dito ng Onyx Philippines. Makukuha si Rai at bigla na nang maglalakong sa gitna. Oh my G, ganun kabilis. Tinunaw itong si Light. Siya yung pinakamaunat na hero dito pero ganun-ganun lang pare. Yelo lang. Sa bagay kasi super effective kasi yung ice type sa grass type. Super effective din yun eh. Kaya pala. Flying pa tong si Super Yoshi. Oo man, super effective. Talagang epektibo. Ang nakikita natin yung strategiya mula sa Onyx Philippines. Patatagalin pa nga palalampasin ng 10 segundo para mamaya pa lumabas. Grabe ang Onyx dito ah. Makikita mo talaga yung disiplina ng mga manlalaro na ito. Forged by years of experience para sa international leagues all the way to the local leagues here in MPL Philippines. Silipin natin ating Infinix in-game equipment. Makikita natin na malaki ang kalamangan ngayon ng jungler ng Onyx Philippines kontra sa Aurora Gaming. That's one full item. Ang cool ng Trinity na pinili dito ng dalawang damage dealers ng Onyx na halos sabay nila nakuha. Typically, mura yung Trinity na bibili mo para umabot ka 9 minutes sila. Dalawa sa kanila naka-Blade of Despair. Yun yung kinobo nila, yung pinambuo nila ng 3 item power spike nila. So ang idea dito is kapag meron nga naman nahatak si Super Yoshi at may napatigas dito si Super Prince, magpo-proc agad. Yung Blade of Despair talagang mapupunit yung mga members ng Aurora dito kung sakali na tamaan nga sila ng combo ng Onyx. Pero ang good news naman dito para sa Aurora Gaming ay available ang Purify ni Yue pati na rin ni Domeng para sa defensang ito. This is the first Lord Siege na ibang mato ng Onyx Philippines sa may bandang itaas. At kailangan natin nilang pumwesto ng matino dito. Bawal papitas if you are Aurora. Lipad siya dito. Meron siyang flicker na available pero mapapapasok. Ito na si Nats. Sino ba may kagad? Pagdabi naman ang pag-defense dito ng Aurora Gaming.
Pero susubukan ni Kiko na umisa. May flicker pa rin dito si Super Yoshi. Nagamit na rin naman niya yung kanyang ultimate. At pinipiso-piso na ni Sabero yung Torre. Medyo naiinit na siya dito, pre. Oo, tsaka naiiwasan naman niya yung mga abilidad na nanggagaling dito sa Aurora game. Lilipad na doon si Super Yoshi patuloy next game. Pero mukhang mid-lane naman ata ang kanilang punteriya. Onyx Philippines playing it by the book. Ayaw nilang mag-rest sa ngayon. Kukunin na kung anong nasa harapan. Super Yoshi. Sinisilip lang yung creep dun sa gilid. May creep kasi dyan sa gilid eh. Sinisilip lang ngayon. Sino minamadali lang ng Onyx, pre. Pinipiso-piso din ni Sabero. Oo, tsaka yung mga piso-piso na yun. Nakakairita yun. Ito mo sa akin. 130. May 1v1 pa naganap. May 1v1 na naganap. Tubo na gagamit din. Pero baka dito, Light ay kailangan na rin umatras. Pero maninigil si Super Craze dahil nga doon sa kanyang passive. Tutuloy na ng Onyx PA sa kanilang plano at sila'y magtatagumpay dito. And two inhibitor turrets ang nawala para sa Aurora Gaming. Papasok si Kingo! Napakasakit! Double dash para lang umiwas. Doon sa mother si Doming. Oh my G, klase. Gigil ng Onyx. Sigma Juggler na inaabangan natin dito sa Onyx na mention din natin yan sa Keys to Victory this time. Ang naka-activate talaga is si Kiko. Nakakuha siya ng dalawang play. The solo play niya in this game against Aurora. This is the Kiko that we're looking for. Oo, ito yung King Kong na may sariling mundo. May sariling nakikita. At mukhang sa ngayon ay nauubos na ang pasensya ng Onyx Philippines. Kunsin, one Lord na data ako! Okay, dalawa ka may higit. That combo from Onyx Philippines. Ay, ubus na dalawa ka pa din. Ang isa-isa na ang Aurora Gaming. Yun na lang nagkita ng mag-isa. At ininis sila Onyx Philippines ang setting ito. Clean sweep sa ating international rivalry. Onyx Philippines opens Season 18 with a strong performance. Sanigla. Pinura ng Onyx ang mga members ng Aurora sa isang moment. Akala mo magbabag ng Onyx. Passport ng Lord. But eventually, nakanap sila ng opening with a concealed play mula kay Super Yoshi. Hinahype natin itong batang to na hinahanapan natin ng mas magandang team. Nakakalaruan niya. This time with the 4 members of Onyx mo ang na-activate na nga si Super Yoshi. Ano mo naiisip mo? Paano ka mabubuhay doon? Abonado pa yung buhay mo doon, pre. Oo. Napakaraming combo na pwede mong idikit doon sa ginagawa ni Super Yoshi. Klase ng laro to. Well, for Aurora Gaming, simula pa lang naman ito ng mahabang Season 18 at patuloy na susuporta ang kanyang mga Aurora sa kanilang mga susunod na laban. And for Onyx Philippines, in this clean 2-0 victory kontra Aurora Gaming, Game 1 was a perfect game. Game 2 may pinakita silang bago na mukhang gagayahin na ng buong sambayanan, hindi buong mundo sa RP nila. Kung klase, divine na no? Divine binding. Flappers, bahala na. Kanya-kanya na. Patuloy na lang. Oh, divine binding. Sabay kanya-kanya na eh. Sa may top lane, merong play na naka-snipers kasi si Sabero. Biglaan na kasi, hindi naman sobrang prepared si Sabero. Imagine kung naka-penetrate siya nun. Kung sakalang rocket yung hawak ka, talagang matutulang lahat. And so far for Onyx Philippines, mukhang selebrasyon ang kanilang makikita ngayong gabi. Bago tayo tumungo sa selebrasyon na yun, ay tumungo muna tayo sa ating winning interview. Makakasama natin ang ating mga host at ang Onyx Philippines. Health provider, Ajinomoto, Philippines. a dominating match for the international rivalry. Give it up for Onyx Philippines! Maligayang pagbabalik sa Team Onyx Philippines. At sisimulan ko na sa aking katabi, Kurt. Welcome back to LPL Philippines Season 18 this time. Napaka-aggressive ng pinakita niyong unang laban para Aurora Philippines. Pag-usapan naman natin sa nanggaling itong aggressiveness ng Onyx para sa laban ngayon. Para sa akin, matagal lang aggressive yung Onyx. So, ayun, mas ginawa lang naman mas aggressive. I know that's right. Aggressive. Basta Onyx. Now, Kirk, I'll give you this tablet over here. At pag-usapan naman natin yung nangyari sa oras na to. Okay. Kung nakikita mo dyan, when you... Here, yes. Okay, you can see over here this fake. Anong nangyari? Can you walk us through that? Sabi ko makainin ko si Bele. So, kahit ako lumapit si Rapa, kaya ayun, in-adjust ko na lang yung gagawin ko. Alright. And nakita yun hanggang sa game 2 now, Kirk.
this is an international rivalry at usap-usapan syempre yung napakaraming nagbalik dito sa Pilipinas. I just wanna ask, for your first match, nakuha niyo agad, gano'ng ka-meaningful ito? Siyempre, sobrang maganda para sa amin kasi unang-una may para sa momentum tsaka ayun, para sa makita ng mga ibang region na malakas pa rin yung Pinas. Did you guys hear that? Makikita na ng mga region na Pilipinas pa rin talaga. Yes, of course. At katabi nga natin dito ay ang nagbabalik sa Pilipinas na si Super Yoshi. Super Yoshi, alam mo, nabanggit ng ating mga casters that they've been looking for a team para sa iyo na ma-activate ka. And first game back, panalo agad with a 2-0 sweep. Kumusta naman ang pakiramdam mo sa pagbabalik sa Pilipinas? Sobrang saya, syempre, since nakabalik ako ng Pinas na makapaglaro ulit ako sa stage na to and papakita ko sa banda kung ano yung kaya ko. Pagbalik ng Pilipinas, mas malakas. So ito ba yung in-expect mo na magiging outcome ng inyong match against Aurora Gaming? Para sa akin, wala naman akong inisip na outcome. Kumbaga, ang gusto ko lang maganda yung laro namin lahat para magawa namin ginagawa namin sa stream namin as normal lang. Yes, you definitely focus on your team at hindi kayo nag-alilangan sa inyong ipinakita. And with that Super Yoshi, nakalaban niyo rin ang kapwa niyo na balikbayan ng si Nats and Coil. Pareho yung revamp version ng inyong mga teams. Ano sa tingin mo yung difference na meron yung Onyx Philippines? Siguro yung difference lang is since ako lang nadagdag na bago, parang yung tapang nila inabago para sa kanila and kaya na lang nilang mas improve with me. Yes, we can see that. And of course, let's give it up for Super Yoshi bilang match MVP! Wow! With that Kaja performance, I mean, sobrang nakakainis talaga si Kaja pagdating sa RG. Ano naman ang masasabi mo sa lahat ng mga Sonics and Super Family na nandito ngayon? Maraming salamat sa support nyo and hopefully magtuloy-tuloy itong panalo rin namin and patuloy nyo lang kami supportahan. And shout out sa family ko dyan nanonood. Yes, thank you so much sa ating mga kasama dito, Kurt and Super Yoshi. Congratulations once more to Onyx Philippines! Thank you so much. Once again, for the meantime, balik muna namin sa inyo. Casters, palag na to. Maraming salamat sa ating mga hosts of the Dimension Onyx Philippines, ang ating MVP for game number 2 and match MVP as well, Super Yoshi, on this Kaja performance, the debut game of the revamp Kaja sa MPL Philippines. Ganito kaganda ang kanyang pinakita. Pakitaan natin kung ano ba yung pwedeng isama dito sa isang Kaja. Paano nga ba laruin itong revamp Kaja natin? And with this Aurora na in-employ ng Onyx Philippines na napakabilis nilang pinili doon sa Red 4. Sobrang bilis pag dinaligan yung draft. Decided talaga sila na ito yung combo na i-employ nila. This was the first time that we saw one of the better combos. Ang layo ng inabot ni Coil. Sabay si Super Fins na wind up na niya yung kanyang ultimate. So sakto-sakto yung pagbagsak and they will do it over and over again against Coily. Yung Onyx, parang pinakitahan nila ng magandang showcase. Etong gagantong combo na parang unlimited nilang gagawin. Literally, every chance na meron sila, gagawin nila. Ako, may bago na naman natang nerf after 2 weeks. Ang tibay talaga ng Kaja eh. Nerf natin yung 1-1. Pero sa totoo lang, when we look at this new Kaja combo, ay parang nabigyan din ng spotlight ang isa sa mga mid-lane heroes na hindi masyadong napibik. The Aurora now seems to be potentially a meta or a conditional pick para sa ating mga susunod na mga matches ng MPL Philippines dahil sa isang revamp na Kaja. Nakita natin ngayon sa Onyx Philippines. Kumpara sa game number 1, nakakuha naman ng ilang kills sa side ng Aurora Gaming. Pero sa aking pag-check, mukhang mas maikli ang larong ito. Parang gano'n nga, no? Parang mas dominant yung previous game. Pero this time, nakita natin na nung nag-init na yung Onyx, hindi na talaga sila tumigil sa kanilang aggression. And also, the fact that itong si King Kong as well as Severus activated this game. Most importantly, si King Kong, nakita natin din sa highlights yung Di pihak ketunangan, pria ini dipenjara karena
makita natin sa highlights yung huling solo play na ginawa niya na this time ay maganda. Kadalasan sa mga solo play, masasabi natin hindi maganda para sa team, but King Kong making the plays happen dun sa may gitna, dun sa may bottom, that allowed Onyx to eventually get the push afterwards na yung Aurora na nabawasan sila ng jungler at ng mid laner, bigla nila nakahanap ng opening itong Onyx. That's because of that instinctual play mula kay King Kong. Wow, and looking at the damage dealt, si Super Prince pa nga ang nangunguna sa larong ito. With the setups coming in from Super Yoshi, at kami kasing talaga natatamaan ng Frigid Tracer at lahat ng mga abilidad na binabato dito ni Super Prince. In this 13-minute game in the Broken Walls, nakita natin na para bang gusto talaga ng Onyx Philippines na maglaro sa red side. 2 games nilang nilaro ito. Oo nga eh. Tsaka makikita natin no, na parang yung ano ba, naging biglang identity ng Onyx is parang counterplay sa mga gustong gawin dito ng Aurora. Wow, alam mo talagang praktisado kapag hindi pa namamatay yung mga kalaban nila. Nice na agad